Noong Sabado, Enero 3, 2026, inanunsyo ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos na nahuli at dinakip ng Pangulo ng Venezuela na si Nicolas Maduro at kanyang asawang si Celia Flores sa isang operasyong militar ng Estados Unidos at inilabas sa bansa. Kalaunan ay nakumpirma na si Nicolas Maduro ay nakakulong sa Metropolitan Detention Center kung saan haharap siya sa mga kasong federal para sa pagbebenta ng droga at mga krimeng may kaugnayan sa armas kasunod ng mga pag-ataking isinagawa ng Estados Unidos sa teritoryo ng Venezuela. Kasunod ng operasyon, nagsagawa si Donald Trump ng isang press conference mula sa Mar-a-Lago, Florida, kung saan sinabi niya na pangangasiwa ng Estados Unidos ang Venezuela hanggang sa maganap ang isang maingat na transisyon. Sa loob ng bansa, sa Venezuela, inutusan ng Korte Suprema ng Hustisya si Pangalawang Pangulong Dely Rodriguez na gampanan ang mga kapangyarihan at tungkulin bilang pansamantalang Pangulo ng Venezuela. Samantala, nanawagan ang pinuno ng oposisyon na si Maria Corina Machado na ang isang kandidato ng oposisyon ay gampanan ang kapangyarihan sa loob ng balangkas ng isang demokratikong transisyon. Sa kanyang unang mensahe bilang acting president, direktang kinausap ni Dely Rodriguez si Donald Trump. Inaanyayahan siyang magtulungan, nanawagan para sa isang magalang na relasyon sa pagitan ng dalawang bansa at sinasabing ang Venezuela ay nangangailangan ng kapayapaan at dialogo, hindi digmaan. Ang lahat ng ito ay nakatuon sa pandaigdigang atensyon sa agarang hinaharap ng Venezuela. At kung isasaalang-alang ang mga pangyayaring ito, imposibleng hindi pagnilayan ang pagkakahuli kay Nicolas Maduro, isang pangyayaring tuwirang sumasalungat sa isang pangunahing prinsipyong biblikal. Mahigit 2,500 taon na ang nakalilipas na saksihan ni Propetang Daniel ang pagbagsak ng pinakamakapangyarihang imperyo ng kanyang panahon. Hindi bilang isang political analyst, ni bilang isang military strategist, kundi bilang isang interpreter ng langit. Naunawaan ni Daniel ang isang bagay na madalas na binabaliwala ng mga modernong bansa. Ang kasaysayan ay hindi lamang sumusulong sa pamamagitan ng mga desisyon ng tao. Ito ay sumusulong higit sa lahat sa pamamagitan ng mga banal na utos. Ipinapahayag ni Daniel 2:21, binabago niya ang mga panahon at mga panahon. Siya ang nag-aalis ng mga hari at naglalagay ng mga hari. Siya ang nagbibigay ng karunungan sa matatalino at kaalaman sa may unawa. Sa orihinal na Aramaic, ang ideya ay hindi lamang isang pagbabagong pampulitika, kundi isang pag-alis ng soberanya. Ang Diyos ay hindi lamang nagmamasid. Aktibo siyang nakikialam kapag ang mga siklo ay umabot na sa kanilang limitasyong moral. Inilalarawan ng Biblia ang Diyos bilang soberano ng kasaysayan, hindi bilang isang malayong manonood. Ang mga pinuno ay gumagawa ng mga desisyon at gumagamit ng kapangyarihan, ngunit ang mga huling resulta ay tinutukoy ng langit, hindi lamang ng kalooban ng tao. Ang prinsipyong ito ay mahalaga sa pag-unawa kung bakit ang ilang mga rehimen ay tila nakakayanan ang mga panlabas na presyon sa loob ng maraming taon at pagkatapos ay biglang nagsisimulang gumuho ng may hindi inaasahang bilis. Ang pagbagsak ay hindi nangyayari dahil sa kakulangan ng mga armas, mapagkukunan o mga kaalyado, kundi dahil naubusan na ang itinakdang oras. Sa Biblia, ang kapangyarihan ay hindi lamang nasusukat sa nakikitang puwersa, kundi sa di nakikitang pagsang-ayon. Kapag binawi ng Diyos ang kanyang suporta, kahit ang sistemang may pinakamalakas na armas ay nagiging marupok. Sa kontekstong iyon, si Nicolas Maduro ay namuno sa Venezuela simula noong 2013. Ibig sabihin, mahigit isang dekada sa kapangyarihan. Ang kanyang panunungkulan ay sinabayan ng paulit-ulit na mga akusasyon ng mga irregularidad sa eleksyon, lalo na sa mga kamakailang proseso, pati na rin ang pag-uusig sa mga kalaban, mga paghihigpit sa mga kalayaang sibil, at isang malakas na konsentrasyon ng kapangyarihan. Dahil sa mga kadahilanang ito, itinuturing ng malawak na pambansa at internasyonal na sektor ang kanyang pamahalaan bilang autoritarian na nagpahirap sa kanyang pagtanggal. Sa parehong panahong ito, ang Venezuela ay dumaan ng isang malalim at matagal na krisis na tumagal ng mahigit 10 taon. Ang krisis na ito ay pang-ekonomiya, panlipunan at makatao na minarkahan ng hyperinflation, pagbagsak ng mga pangunahing serbisyo, malawakang kahirapan
at isang malawakang paglipat ng milyon-milyong Venezuelan. Mula sa pananaw ng tao, ang rehimen ay tila hindi masisira, pinapanatili ng mga istruktura ng kontrol sa politika at militar. Gayunpaman, mula sa pananaw ng Biblia, ang kapangyarihan ng tao, gaano man ito katibay, ay hindi absolute. Itinuturo ng banal na kasulatan na ang mga pamahalaan ay hindi unang nahuhulog kapag nawalan sila ng lakas militar, kundi kapag nawalan sila ng moral na lehitimo sa harap ng Diyos. Doon nagsisimulang tumugon ang kasaysayan sa soberanong paghatol ng langit. Natanggap ni Daniel ang paghahayag na ito sa isang partikular na konteksto upang ilarawan ang punto. Ang Babylonia ay hindi isang malulungkot na kaharian o isang kapangyarihang nasa krisis. Ito ang sentro ng sinaunang mundo, isang superpower sa politika, ekonomiya at militar. Ang mga pader nito ay itinuturing na hindi magagapi. Ang hukbo nito ay kinatatakutan, at ang impluwensya nito sa kultura ay nangingibabaw sa buong rehiyon. Gayunpaman, para kay Daniel, ang lahat ng panlabas na lakas na iyon ay hindi garantiya ng pagiging permanente. Alam niya na ang tunay na sukatan ay wala sa arkitektura o armas, kundi sa relasyon ng kapangyarihan sa Diyos. Ang prinsipyong ito ay malinaw na lumilitaw sa panaginip ng malaking estatwa. Ang bawat bahagi ng estatwa ay kumakatawan sa isang kaharian na may iba't ibang antas ng katatagan at kahinaan. Ang ilang kaharian ay lumilitaw na kasing tatag ng bakal, ngunit sa loob ay hinaluan ng luwad. Ipinapakita ng imahe na ang maliwanag na katatagan ay maaaring umiral ng walang panloob na pagkakaugnay-ugnay. At kapag dumating ang sandali ng paghuhukom, ang estatwa ay hindi gumuguho mula sa unti-unting pagkasira, kundi mula sa interbensyon ng isang bato na hindi pinutol ng mga kamay ng tao. Ipinapakita nito na ang katapusan ng mga imperyo ay hindi bunga ng pagkakataon o pagkarandom sa kasaysayan, kundi ng direktang pagkilos ng Diyos sa itinakdang panahon. Ang bato ay hindi nakikipagnegosasyon sa estatwa. Hindi nito hinuhubog, itinatama o pinapalakas. Dinudurog nito ito at pagkatapos ay pinapalitan. Mahalaga ang detalyeng ito dahil ipinapakita nito na kapag isinara ng Diyos ang isang siklo, hindi niya ito ginagawa ng bahagya. Nagpapakilala siya ng isang bagong kaayusan. Ang kasaysayan ay hindi tiyak na nagre-recycle ng sarili nito. Ito ay patungo sa isang tinukoy na layunin. Sa Daniel 4, ang katotohanan ito ay binibigyang katauhan sa figura ni Haring Nabucodonosor. Ang monarko ay hindi binalaan dahil mahina ang kanyang kaharian, kundi dahil ito ay nasa tugatog nito. Ang paghuhukom ay hindi dumarating sa panahon ng kakulangan. Ito ay dumarating sa panahon ng kasaganaan. Hinahamon nito ang isang karaniwang paniwala na ang mga kaharian ay nahuhulog lamang kapag sila ay nasa mga guhuna. Sa Biblia, marami ang nahuhulog kapag pakiramdam nila ay hindi sila matatalo. Ang panaginip ng malaking puno ay hindi humihula ng pagkatalo ng militar, kundi sa halip ay moral na paghatol. Ang puno ay nagbigay ng lilim, pagkain at proteksyon. Ngunit nakalimutan nito ang pinagmulan nito. Kapag ang kapangyarihan ay naging hiwalay sa Diyos, nagsisimula itong lumamon ng walang pananagutan. Kaya naman ang utos ay bumababa mula sa langit, hindi sa pamamagitan ng sabwatan ng tao, kundi sa pamamagitan ng banal na desisyon. Ang tinatawag na mga bantay ay kumakatawan sa isang makalangit na pangangasiwa na patuloy na nagmamasid sa pag-uugali ng mga kaharian ng tao. Ang puntong ito ay mahalaga para sa kalinawan ng mensahe. Ang mga pamahalaan ay hindi lamang sinusuri ng mga botohan, korte o mga internasyonal na komunidad. Sila ay sinusuri ng Diyos. At kapag ang isang sistema ay naging hindi tinatablan ng lahat ng pagwawasto, ang hatol ay hindi na pinagtatalunan sa lupa. Ito ay iniutos mula sa itaas. Ang kahihiyan ni Nebuchadnezzar ay nagpapakita ng isa pang malalim na nakaugat na padron. Bago mawala ang kaharian sa labas, nawawalan ng kontrol ang isa sa loob. Nawawalan ng pag-unawa ang isa, nawawalan ng balanse ang isa, nawawalan ng ugnayan sa realidad. Ang pagbagsak ng politika ay palaging nauuna sa isang panloob na pagbagsak. Hindi lamang ito sinaunang kasaysayan. Ito ay isang pare-pareho sa Biblia, kalaunan kay Haring Belshazzar,
Ipinapakita ng banal na kasulatan na hindi lahat ng pagsubok ay pareho. Dito ay wala ng matagal na mga babala o mga panahon ng biyaya. Alam ni Belshazzar ang kasaysayan. Alam niya ang nakaraang paghuhukom, ngunit pinili niyang kutyain kung ano ang sagrado. Ang paggamit ng mga kagamitan sa templo ay hindi isang seremonyal na pagkakamali. Ito ay isang ideolohikal na gawain. Ito ay isang deklarasyon na ang kapangyarihan ng tao ay itinuturing na higit sa Diyos. Ang nakasulat sa dingding ay hindi isang banta sa hinaharap. Ito ay isang agarang hatol. Marami ay nagpapahiwatig na naubusan na ng oras. Ipinapahiwatig ni Tekel na ang sistema ay hinuhusgahan sa moralidad. Ipinapahiwatig ni Upon na ang nasa sakupan ay binawi na at ibinigay sa iba. Hindi basta-basta winawasak ng Diyos. Binabawi ng Diyos ang autoridad kapag nawala ang pagiging lehitimo nito sa harap ng langit. Nang gabing iyon, bumagsak ang Babylonia nang walang malaking labanan. Habang nagdiriwang ito ay nakuha. Nagpapakilala ito ng isang seryosong babala. Ang mga pinakamahihirap na sistema ay madalas na gumuguho kapag naniniwala silang nakamit na nila ang ganap na seguridad. Ang labis na kumpiyansa ay karaniwang nauuna sa biglaang pagbagsak. Sa Daniel 7, ang paghahayag ay lalong lumalawak pa. Ang mga kaharian ng tao ay inilalarawan bilang mga hayop, hindi dahil sa kanilang laki, kundi dahil sa kanilang pag-uugali. Kapag nawala ang etika ng kapangyarihan, ito ay nawawala sa pagkatao. Kapag naalis ang hustisya, lumilitaw ang brutalidad. Gayunpaman, ang pangitain ay hindi nagtatapos sa mga hayop. Lumilitaw ang isang hukuman sa langit. Inilagay ang mga trono, binubuksan ng mga aklat. Ang pamamahala ng mga kaharian ay inaalis bago pa man ito maalis sa mundo. Ngayon, ang kaso ni Nicolas Maduro na nabihag ng Estados Unidos ay sumusunod sa eksaktong parehong prinsipyo ng Biblia na ipinahayag ng banal na kasulatan mula pa noong sinaunang panahon. Ito ay hindi lamang isang desisyon ng tao o isang nakahiwalay na hakbang sa heopolitika. Itinuturo ng Biblia na kapag ang pamumuno ay nailalarawan sa pagmamataas, kawalan ng awa, matagal na kawalan ng katarungan at sistematikong kahihiyan sa isang bayan, ang pamumunong iyon ay direktang sumasalungat sa katangian ng Diyos. Ang pagmamataas ay isa sa mga kasalanan na malinaw na nag-uudyok sa banal na paghatol sa banal na kasulatan. Hindi lamang ito personal na pagmamataas. Ito ay ang saloobin ng isang kapangyarihan na inilalagay ang sarili sa itaas ng lahat ng pagtutuwid, na kinamumuhian ang mga daing ng mahihina at namamahala ng walang habag. Ipinakita ni Daniel na kapag ang isang hari ay nagmamataas at nagpapatigas ng kanyang puso laban sa hustisya, sinisimulan ng Diyos na bilangin ang kanyang mga araw. Ang kawalan ng awa ay hindi napapansin ng langit. Malinaw ang sinasabi ng Biblia na naririnig ng Diyos ang daing ng mga inaapi at ang dugo ng mga inosente. Sa loob ng maraming taon, ang Venezuela ay nakaranas ng isang matinding krisis na minarkahan ng mga kakulangan, pagbagsak ng ekonomiya, sapilitang migrasyon at pagdurusa sa lipunan. Milyon-milyon ang umalis sa bansa habang milyon-milyon pa ang nananatiling nahaharap sa kahirapan, sakit at kawalan ng katiyakan. Itinuturo ng banal na kasulatan na ang Diyos ay hindi walang pakialam sa matagal na pagdurusa ng isang bayan. Inihahayag ng aklat ni Daniel na kapag ang pagdurusa ay umuukit at ang mga daing para sa tulong ay naiipon, ang Diyos ay kumikilos minsan sa pamamagitan ng mga paraan na hindi inaasahan ng mga tao. Dito kinakailangang malinaw na ipahayag ang isang prinsipyo sa Biblia. Maaaring gamitin ng Diyos ang mga tao at mga bansa bilang instrumento upang maisakatuparan ang kanyang layunin, kahit na ang mga taong iyon ay hindi mga espiritual na huwaran, at ang mga bansang iyon ay hindi perpekto sa moral. Noong nakaraan, ginamit ng Diyos si Ciro, hari ng Persya, na hindi bahagi ng bayan ng Israel, upang isakatuparan ang kanyang plano at palayain ang mga bihag. Ang instrumento ay hindi itinaas para sa kanyang kabanalan, ngunit ginamit ng soberanya ng Diyos. Kung pinayagan ng Diyos ang paggamit ni Donald Trump at ng isang dayuhang kapangyarihan na makaapekto sa pagbabago ng takbo sa panahong ito, hindi ito sumasalungat sa banal na kasulatan. Kinukumpirma nito.
Nilinaw ng Diyos noong nakaraan na ang mga ginawa niya noon ay magagawa niya ulit. Siya ay nananatili na pareho. Patuloy niyang inaalis ang mga hari at iniluklok ang mga hari ayon sa kanyang katarungan, hindi ayon sa damdamin ng tao. Hindi nito ginagawang tagapagligtas ang sinumang pinunong tao, ni hindi nito binibigyang katwiran ang lahat ng kanilang mga kilos. Nilinaw ni Daniel na ang mga instrumentong ginagamit ng Diyos ay hahatulan din pagkatapos. Walang tao o bansa ang ligtas sa banal na paghatol. Hindi automatikong sinasang-ayunan ng Diyos kung sino ang kanyang ginagamit. Ipinapakita lamang niya na ang kasaysayan ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Sa puntong ito, imposibleng baliwalain ang sigaw ng simbahan. Libu-libong kapatid sa Venezuela ang nanalangin ng maraming taon para sa katarungan, para sa ginhawa, para sa isang pagbabago na tila imposible. Itinuturo ng banal na kasulatan na naririnig ng Diyos ang patuloy na panalangin. Maaaring magtagal ito mula sa pananaw ng tao, ngunit hindi ito kailanman nahuhuli mula sa isang banal na pananaw. Ipinapakita ng aklat ni Daniel na kapag ang tamang panahon, ang sagot ay maaaring maging biglaan. Hindi ba magdadala ang Diyos ng katarungan sa kanyang mga tao na dumadaing sa kanya araw at gabi? Iyan ay isang tanong na tumatakbo sa buong Biblia. At ang pare-parehong sagot ng banal na kasulatan ay ang Diyos ay matiyaga ngunit hindi walang pakialam. Ang paghuhukom ay maaaring hindi dumating kung kailan inaasahan ng tao. Ngunit ito ay darating kapag itinakda ng langit. Hindi ito isang paanyaya sa tagumpay, ni sa paghihiganti, ni sa paghamak. Ito ay isang panawagan sa pagpapakumbaba at ang takot sa Diyos. Ang bawat pagbagsak ay isang babala sa lahat ng may autoridad. Ang kapangyarihan ay hiniram, ang oras ay limitado, at ang banal na katarungan ay hindi maaaring biruin ng walang hanggan. Sa makatuwid, ang ating nasasaksihan ay hindi dapat bigyang kahulugan lamang bilang isang pampulitikang pangyayari, kundi bilang isang makahulang tanda. Ang Diyos ay naghahari pa rin. Ang Diyos ay nakikialam pa rin. Ipinagtatanggol pa rin ng Diyos ang mga inaapi. At patuloy na tinutupad ng Diyos ang kanyang salita kahit na ginagawa niya ito sa pamamagitan ng mga hindi inaasahang paraan. Ang pangwakas na mensahe ay hindi tungkol sa Estados Unidos, ni tungkol sa Venezuela, ni tungkol sa anumang partikular na pangalan. Ang mensahe ay ito: kapag ang pagmamataas, kawalan ng katarungan, at kawalan ng awa ay naghahari ng masyadong matagal, ang Diyos ay kumikilos. At kapag ang Diyos ay kumikilos, walang kapangyarihan ng tao ang makakalaban sa Kanya. Kaya naman, ang propesya ni Daniel ay muling nagsasalita ng may kapangyarihan sa ating henerasyon. Hindi bilang isang banta, kundi bilang isang makatarungang babala. Sapagkat ang mga kaharian sa lupa ay lilipas, ngunit ang kaharian ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Kaya't narito na tayo sa katapusan ng video na ito. Ipanalangin natin ang ating mga kapatid sa Venezuela, ang kanilang bansa, at ang lahat ng mga tao nito. Ipanalangin natin ang mga may autoridad na magdulot ang Diyos ng kaayusan, katarungan, at katotohanan. Naway maawa ang Panginoon, gabayan ang mga puso, ibalik ang mga nasira, at pagkalooban ng kapayapaan ayon sa kanyang soberanong kalooban.